Ito na naman tayo mga lods at nagbabalik na naman tayo sa ating munting channel, sa ating maliit na bahay or sa atong gamay nga balay dire sa YouTube, ano. So share idea tayo at patuloy tayong magbabahagi ng kaalaman at para sa susunod na mga henerasyon na mga newbie tech. So ayan, at nang may masilip sila dito sa ating munting channel, ano. So ito na naman tayo. So amplifier na naman as usual, Promac EB502 SD. So ayan, Promac. So same pa rin sa concert yung pagmumukha nitong mga amplifier na to. So ayan, welcome back na pala sa ating maraming thank you sa aking mga supporters at mga bagong subscribers dyan. Thank you sa pag-subscribe sa aking munting channel. So ayan, at Diyos na bahala sa inyo. So God bless sa inyong lahat. So ito, meron tayong amplifier. I-share ko to sa inyo. Open na to, nakabukas na. Yan natin, ano, para nang intro to. intro. So wait lang. So ito, yun, as usual, same pa rin sa mga concert. Same pa rin sa DB audio. So ayan, ito ay waskag ang kaintang. So grabe, burnout. At ayun na naman, kalawang na naman. Okay, mag-chat tops. Huwag muna po, baka makancel yung vlog natin. Shopee ka. Kalawang, as usual. Burnout. Grabe, ilang piraso kay speaker ni load nito kasi sunog yung 100 ohms natin. Naging tingga yun, no? Grabe, putok yung capacitor. Overload. Okay naman, ayos naman yung ano niya. Mukhang original naman din yung, parang pure copper yung ano niya mga lods. So yung pure copper nga. Pure copper yung transformer niya. Malaki din yung ano niya mga lods. So ayan, naka 35035 pala ito. Kaya pala medyo malaki yung core niya. So yan, at repair lang daw to, gusto nang mayari. Kaso nga lang, iba-iba ang kulay nito. Di kaya sila nag-change board nito. Sa tingin ko parang nag-change board sila mga lads. Kasi tingnan nyo, tsokolate yun dito. Concert SD may nakasulat. Concert SD, yan na, may EB502 SD. So same dito sa ano niya, sa model. Pati yung ating transformer, ganun din, may SD. Then yung board, ganun din, may SD na nakasulat. Pati yung sa baba meron din. Yan, o, tone control, EB502 SD, tone control. So tingnan natin, andun may nakasulat, o. Ayun, sa kanya nga, ba't ibang kulay yung main amp nya? Yan, may SD din pala. Ayan, o, EB502 SD din. So sa kanya pala to, original. So napagkamalan lang natin kasi iba-iba yung kulay eh. So ayan mga lods, at ayan, inanyayahan kita pa subscribe bago natin ito tanggalin. Lalaban na naman natin to, another laban na naman. So baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel mga lods, ano, ay pa-subscribe na. At palagay na sa pakipindot ng ating red bell button dyan para laging updated ka sa ating mga bagong upload na video. So yan, may hinang pang ano na so pagmumukha yung bagaw natin to. So laki yung transformer nya. So yan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna itong mga board na to, then lalabhan natin. So ito, tanggalan natin lahat mga lads. Tanggal, meron pa pala dito, umawak pa pala. So ito, laban lang natin to, doon natin sa labas tanggalin. Grabe, oh, likabok, kinalawang din, oh. Ito ay galing sa Davao, ano, Davao to na amplifier, pinadala sa atin dito. So umabot na tayo hanggang Davao. And then ano pa ba, meron pa ba dito? Meron pa palang lock tong ano, mic, oh. Grabe, yung mga magpapayang na ano. So may in-upgrade pala akong ano, may papalitan akong EB502 na Sakura CB37. Apat yung capacitor.
Ayan. So gusto ni customer gawing 4 pairs per channel. So bali 8 pirasong transistor. So ayan. Bigat ng capacitor, L na. So medyo mamahalin nga lang tong capacitor na to, pero swak na swak, suwabe ito sa legit na 100 volt. Tested na yan sa kahit lalampas pa ng 120 volt yung ating DC ay kayang-kaya niya pa, kasi may extra, hindi ko alam mataas at ang headroom niyan na mga ganyang capacitor So ito, continue lang tayo. Promac na naman yung lalabhan natin. So next ito muna. So ito yung Promac natin. Isa-isa lang yung video natin para hindi tayo mahirapan. Ayan, ipaliguan na natin. Yan grabing dumi. Kulang sa alagaan natin. Mamaya bibili ako ng pintura. So ayan, i-repaint natin itong mga kinalawang. Para sure ball tayong malinis yung ating gawa. Ibang klase din itong Promac, iba-iba kulay ng board. Green yung main board. So ayan, continue lang tayo. Labang ko muna to. Mga loads, update tayo. So ito, tuyo na. Unahin muna natin itong Promac. So ayan, naripin ko na to, So nakita niya naman to sa natin. So ayan, Promac. So yung concert, ipahuli na natin yun kasi nag-order pa ako ng ng mga mylar. Yung dito sa potentiometer wala akong stock. Ayan yung mga ganito yung mga mylar nya. So ubos kasi yun So doon tayo medyo natagalan So pahuli na natin yun. Unahin muna natin tong Promac. And then yung next dito is yung DB audio. Then pag magdating, proceed na tayo doon sa sa ating concert na recondition. So ito yung burnout So Promac. Ayan, wala na yung capacitor. Ayan burnout isang channel, pero recondition pa rin. So yung kinalawang na yung mga parts. Ayan So itim na. So ipa-repair lang sana to sabi ko. Sabi ko kay sir, so nanonood yan palagi si sir sa ating video. Sabi ko sa kanya, hindi na kaya yan kung i-repair lang siguro tatagal pa naman siguro ng mga ilang buwan, pero babalik pa rin at babalik sa atin, kasi nga ay yung mga kinalawang dyan hindi magtatagal, ay doon din ang bagsak nyan. So magkaka-DC out to. So sayang din naman, bagong laba. So recondition na lang. malinis na yung tone control nyan ito. So sa tone control wala naman masyadong kinalawang. Check ko kanina yung mga potentiometer lang kinalawang. Ayan makikita nyo. Ayan yan, lawang yung potentiometer nya. So pangit na yung mga potentiometer ngayon mga China, bilis na kalawangin mga lads. So ayan, at sisimulan na natin itong bubunutan. So yung casing nya, na-repaint ko na yan, wala nang kalawang. So, smooth na yan ulit, mukhang bago na ulit. So marami lang, may latak-latak lang pintura. Siguro itong na to ay nag-re-repaint sila at natalsikan. So ito, at tanggalin ko na ang mga pyesa. Ayun mga lods, natapos na natin bunutan. Yan sira yung 3 transistor, sunog. Isang resistor, isang driver, final driver. So yan lahat ng resistor na binunot natin. So malinis na. So palit lahat para naman ganahan si customer. At tatagal din tatagal din yung amplifier niya dun sa kanya. So ayan, kasi biyahing Davao pa to ulit. So lalagyan ko tumaya ng ng ating yung UV ink. So ayan, continue tayo, taniman na natin mga lods. At natapos na natin taniman ng mga resistor. So ayan, so lakasan natin konti yung ilaw natin. Oops, wait lang, hindi ko masyado makita yung vlog natin, sobrang hina ng ilaw. So ayan,
dito, tapos na din natin taniman ng resistor hanggang sa huli. So ayan, ito lahat yung sira nya. So yung capacitor dyan, recycle lang natin yung ibang hindi kinalawang, pero yung ibang kinalawang palitan natin. So ayan, yung nabutas, nalagyan na natin ng ng UV ink. Takpan na natin. So ito, hindi ko po muna tinaniman. Ito, may experiment, may i-share ako sa inyo. So yung 2.7K, hindi ko muna pinalitan. So may gagawin tayo dyan, mag-adjust tayo ng bias. Tignan muna natin sa 2.7 kung ano yung bias nito, kung anong magbago, no? Kung magbabago ba yung bias niya. So susubukan natin yung 2.7, palitan natin ng 3K. So try natin. Kasi yung iba kasi dito nagpapalit sa 1.2K. So ginagawa nilang 1.5 or 1.8. So dito tayo mag-a-adjust sa 2.7K. Gawin natin 3K. Susubukan natin kung magbabago yung bias. So 2.7K muna ilalagay natin. Doon lang tayo magtatap sa likod para hindi na tayo mahirapan sa paghina. Mabilis lang. Kung magbabago, so doon na tayo mag-final. So sukatin mo natin yung original bias nito. So ito, continue tayo. Taniman ko na ng mga transistor at capacitor. So mga lods, kaya pala na burn out yung dito, no? Nag-overheat pala to. Gawa nga nung ito tingnan nyo yung likod ng ating transistor. Walang nilagay na na silicone compound or thermal paste. So ayan, malinis yung yung lang, yung pinaka-mecha lang ang nilagyan dun sa likod. So hindi na-absorb kasi walang continuity papunta dun sa likod, walang continuity ng absorption para sa silicone compound or sa ating thermal paste. So itong tatlo nilagyan ko na. So lalagyan din natin to iba para hindi na mag-overheat ito. So ayan, kaya medyo tong paggawa ng amplifier na to. Halos same sila ng circuit ng Sakura. Same lang sila. So ayan, tapos na natin taniman. Ito lagyan ko muna. Then testing natin, magbabayas na tayo. So ito na yung 2.7K natin na nilagay. Testing muna natin. So ito, testing na natin bias ng ating output transistor. So dito tayo sa positive side. So meron tayong 0.4 negative side. Yan tayong so 0.3. Try natin reverse. Ah, 0.4 pala. So 0.4 sa kabilang channel, 0.4. So testing natin ngayon, palitan ng 3K, no? Kung ano yung magbago ba yung bias or hindi. So ayan, 0.4. Kita ba sa kita niyo siguro logs na. So testing natin, palitan ng 3K. Palitan natin ng 3K. So nag-slow na yung camera natin. So wala pa yung audio signal kung pumapasok, no? Na nagbabayas tayo. Ito natin.
So yun, baka nagustuhan nyo itong video mga lods, ano? Huwag kalimutang i-like mga lods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na. So ito 3K yung ilalagay natin. So ito testing natin ano. Kasi yung iba kasi yung 1.2 yung pinapalitan. Tayo 3K. May iba naman. So ayun, meron 3K. May si chat ng chat sa atin. So ayun, ang kulay ay orange, black, red. So 3K. So testing natin kung ano yung resulta ng bias niya. So walang signal, walang kahit anong pumapasok na oil. So ito, kita ba sa camera yung natin? So kita lang zoom natin konti. So ganyan. So testing natin. Bago mga lods. 0.4 pa rin. So ano ang next natin na move? Kasi 0.4 mataas akong bias na to tamang bias na to. 0.3 gusto pa ata kabilang channel. 0.4 positive side 0.4. So halos walang pinagbago mga lods. So ang next natin na gagawin so testing natin para maano nyo talaga. Kasi maraming nagtatanong kung pwede pa ba ibaba yung bias ng mga ganitong circuit ng mga 502 So iba naman 5.5 minsan kasi pag may load na signal na nagbabago na yung So ito testing natin palitan ng yung 1.2 palitan natin ng 1.8. So kuha muna tayo ng 1.8K. So testing muna natin sa 1.5, huwag muna tayong tumalon sa 1.2. 1.8. So 1.5 muna tayo. So palitan natin. May magbabago ba? So shoutout sa inyo lahat mga idol At mga suki ko na dyan sa Thank you sa walang sawang suporta. So 1.5. Minsan kasi pag sobrang na din yung bias mga lods, nagbabago din yung tunog. Ito, solve na natin. So yun, meron na. Ilagay na natin. Tester natin. On natin. So ito. So ayun, naging 0.2. Ano kaya tunog nito? So yung 0.2 na siya mga lods, bumaba na. Kaso nga lang baka affected yung natin. Then 0.2 nakikita nyo 0.2. So 1.5 at saka 3K yung nilagay natin. 0.2 na lang talaga siya mga lods. Bumaba nga. So ang problema nito yung tunog. So 0.2. Hindi naiinit ang transistor nito mga lods. So yun 0.2 So testing natin na may audio. So experimento.
Sobrang baba na ng 0.2 no. Or ibalik natin yung 2.7 para maging 0.3 siya. So testing muna natin tong 0.2 na bias. So ito, lagay tayo ng USB. Testing natin. Hinaan muna natin ang volume. So kasi direkta tayo. Testing lang natin yung audio kasi hindi ko pa natapos yung tone control nya. So yun. So yun, may tunog naman. So, testing natin na may audio. So, naging 0.3 siya mga lods. DJ Wowie Remix. Naging 0.3 yung niya nung may audio signal na pumasok. So yan naging 0.3 na siya. Kabila. So try natin kabila. Walang audio yung kabila natin Hindi pala kumagat. Wala palang audio tong tanggal siguro. Tapos ayun, baliktad pala yung paglagay natin sa ating cord. So testing natin na may audio. Tester natin, mag-bias. So 0.2, lakasan natin konti. Wala pa yung tone control mga lods So yun, naging 0.3. Bila. Yan 0.3. Sakit sa kamay.
DJ Wowie Remix. So 0.2.3 yung kanyang bias. Ito walang audio, naging punto. Dito sa may audio, may speaker na niload natin, 0.3. So sa driver na, final driver natin na bias. So 0.5. So bumaba nga. So bumaba nga yung bias niya mga lods. Kasi kapag ka 0.4, 0.5 tong output bias natin, itong sa ating output transistor, ay itong ating final driver, nasa 0.6 yan siya. So ngayon nagiging 0.5 na yung driver natin. So yung ano naman natin, bumaba din naman siya sa ano, 0.3, 0.2, 0.3. Kapag ka may audio na 0.3 siya, no? So ayun, napababa nga natin. So yun lang yung ano, 1.5 at saka yung 1.2 palitan nyo lang ng 1.5, and then yung 2.7 palitan nyo lang ng 3K. So ayun, bumaba na yung bias nya. So kapag ka ganyan kasi bumaba yung bias nya, hindi na siya gaanong umiinit. So ito kasi yung gusto nila eh. So yun. So legit na pababa yung ano, ating bias. Di ko lang sure kung may ano to, kung buhuin na natin to dito at testing na lang natin ulit na ganito yung ano nya, bias resistor 3K at saka yung lalag na yung cellphone natin. Kunin ko muna. So ayan, 3K at saka 1.5. So ayan, continue tayo. Buuhin ko na yung ano, yung ito mga lods, at napalitan natin ang potentiometer. Ayan. So meron tayong isang ano, isang di siguro subscriber or nagko-comment siya kung bakit daw natin pinalitan agad ng mga potentiometer. Pwede pa naman daw sana lagyan, linisan or lagyan ng oil daw. So napa-comment ako dun sa kanya, anong tingin mo sa amplifier, motor. So ang kamura-mura lang ng potentiometer. So tuturuan pa ata tayo niya na maging buraot sa ating customer. So ayaw niya ata ng quality na gawa, tinuruan tayo maging buraot. So ayan. So ayan yung pinalitan natin na potentiometer. So tatap ko yung pangalan niya, yung comment niya, no. So turuan niya tayo na sana daw, hindi daw sana muna natin na ginalaw or pinalitan. Sana pinurse aid daw muna, may first aid pa siyang nalalaman, linisan at lagyan ng oil. So napaisip ako, bakit kaninong amplifier ba yung inaayos ko, hindi naman yung sa akin, di ba? Sa customer ko yun. So kung may ka-problema yun, mag-back job yun. So ayun, masisira tayo doon. Dapat paggawa na, gawang quality na. At saka ito, katulad nito, wala nang reading, patay na. Alam na, hindi ko papalitan, lagyan ko pa ng oil.
So ayan, loko-lokong comment din yun. Gusto niya turuan pa tayong technician tayo. Gusto niya pa i-first aid yung ano. So yan, salpak na natin nang matesting natin yung ginawa natin na modified sa ating ano. Binago natin yung bias. So testing natin kung maganda. So gising naman na si Maki, pwede na tayo magpalakas. Natulog kasi kanina. So ito mga loads, naisalpak na natin. Ayan, wala pang knob. Mamaya natin lang yun. Testing muna natin. Mamaya natin lagyan ng knob, ano? So testing muna natin. So isang master volume lang muna nilagyan natin para in case may problem, mabilis lang tayo magbaklas nito. Yung baklas parang paulit-ulit. So ito, tignan natin kung bumababa yung bias na may tone control or umakyat. So minsan kasi yung iba bumaba, minsan tataas. So tignan natin at saka kung maganda rin ba yung tunog. Kasi pag hindi, balik natin sa stock na bias resistor, ano? So ayan, power na natin. So yan, hindi pa nagpitik. Ayun, pumitik na yung relay. Goods na goods yung gawa natin. Isang tira lang. USB tayo. Then volume. Then magbabayas tayo, tignan natin. Check natin ang bias nito kung tumaas ba or bumaba. Dito tayo sa paa. Mahirap. Isang kamay lang. Tignan natin. So ayun, bumaba siya. Naging kwento. Ayun, oh. Naging kwento siya mga lods. Bumaba yung bias niya. Ayun, kwento. Positive side. Kwento. Kwento. Ang problema nga lang sa kanya is medyo humina siya, no? So hindi na nga siya mataas ang bias dito sa may audio. So kwento din. So naging kwento. Yan yung gusto ng iba eh. So ang gagawin natin dito kasi ayan, oh, mataas na yung potentiometer natin. Hindi naman siya ganong umiinit. Medyo basag yung tunog niya mga lods eh. Ang gagawin natin dito, ilagay siguro natin kahit mga 0.3 lang, ano? Kasi 0.2 masyadong ano na. So itong 3K papalitan natin. Itong ano 1.5 balik natin sa 1.2. So itong 3K iwanan na natin yan. Kasi masyadong ano na, 0.2 na lang yung bias natin. Kayo kung gusto niyo 0.2, pero para sa akin mas maganda pag 0.3 to 2.4, ano, 0.4. Ayan o, 0.2. So yan lang yung gagalawin niyo kung gusto niyo baguhin yung bias ng inyong amplifier. So yan, balik ko muna sa 1.2, testing natin kung aakyat ba yung ano, magiging 0.3 ba, no? So yan, balik ko muna sa original na 1.2. So ayun mga lods, napalitan na natin ng 1.2. So ayan, pinanalyze ko na. So ganyan na lang yung setup natin. So power natin. So nag-lag na naman yung cellphone natin. So ayan, tamang delay lang yung relay natin. So ayan, oh, medyo maganda siya mga lods. So hindi siya basag. So yan yung pinagkaiba kapag babaguhin nyo yung bias ng yung
sobrang ibaba nyo, no? Pag sobrang baba na, so medyo lata na yung ano, kumbaga parang wala nang mabigat na tunog yung amplifier ninyo. Kaya tingnan yung mga power amp, nasa 0.5, 0.4, 0.5 yung bias nila para may puwersa. So bias tayo, tingnan natin kung umakyat. Ayan, 0.4. Pag sobrang baba mga lods, okay na yan 0.4. Kung 0.5 naman ay bilis lang uminit ng ano, nung ating output transistor kasi nga malakas yung ating bias. So yan, 0.4. Positive rail 0.4. So ayan, aux na yung 0.4, 0.3, 0.4. Huwag nyo nang anuhin. Ayan o. Iba talaga yung tunog niya mga lods kapag kumpara kanina na yung 0.2. Kumpara kanina yung 0.2. Kung gusto nyo maging 0.3, so palitan nyo lang ulit yung 1.2 natin. Palitan nyo ng ano, like mga 1.3K. So para aakyat konti yung voltahe ng bias. So yun lang mga lods. Sa inyo mga nagtatanong kung paano ano, no. Kasi may mga nag-comment kasi sa atin na kawawa daw yung mga customer ko or yung mga viewers ko na hindi ko pinapakita yung pagbias ng amplifier natin. Minsan kasi hindi ko na pinapakita. Kasi alam naman na yun ng iba, no. So ayan. Ayan, pinakita ko na para wala nang masabi yung iba. So iba yung puwersa ng naka 0.3, 0.4, 0.5 kumpara doon sa naka 0.2 kanina. Tingnan mo kanina, hindi nga siya masyadong uminit, kaso pag mababa ang volume natin, basag siya. So wala siyang, kumbaga hindi maganda. Paglakasan mo siya, pag mababang volume, medyo may pagkabasag, hindi, kumbaga hindi malinaw yung tunog. Kung taasan mo naman yung volume natin, malakas, ay medyo kulang yung lakas ng kanyang bass. Parang ano lang ba, kumbaga kung pagpalagay natin sa kilo, imbis na sa 0.4 1 kilo yung bigat, doon sa 0.2 nasa kalahati lang. So yung bigat, kumbaga yung current ng ating ano, amperahe ng ating amplifier, yung bigay ng ano, no, output transistor. So ayan, maganda yung bass niya, hindi basag. Ingay yung anak natin. Basta magising na si Maki, patay tayo. Ba't tayo hindi play? So kasi next nito yung ano, yung DB audio naman. Anong nangyari doon? Nawala yung ano. Pinindot natin, sira ata yung ano nito. Ayaw yata ng back. So yun, huwag kalimutang i-like ang ating video mga lods, ano? Sana may na-share ako sa inyong idea. Hello, darkness. Yan. Ba't pabalik-balik lang yung kanta? Problema pa ata sa buton. So, tingnan yung bass niya mga lods, yung butol ng kanyang bass. Ayan o. Maganda siya, buong buo yung bass niya kumpara dun sa pinto kanina. Lata, hindi ko gusto yung ano, tunog. 0.4 okay na yan sa isang amplifier, ano. 0.4 okay na yan sa kanya. So, hindi naman siya gano'ng minute. At ito, may share pa ko sa inyo. Yan o, kung nakikita nyo to.
kung gusto nyo sensitive yung relay ninyo, sa in case mag DC out, sensitive agad, itong 3.3K, pwede nyo siya palitan na ito. Nakikita nyo pagturo natin. Iyan, 3.3K yan. Kung gusto maging sensitive pa, connected yan dito sa ating 4.7, no, na nakakonect dito sa ating emitter ng ating resistor or ating output transistor. So yan, oh. Ito yung palitan nyo yan siya ng 2.7K kung gusto nyo maging sensitive pa siya. Sa OCP, ito yung overcurrent protection, di ba? Overcurrent protection to dito. So, ito yung kumukolekta ng signal dito galing sa ating emitter. Makaramdam lang yan ng kahit kaunting DC. Kung papalitan nyo yan ng 2.7K, magti-trigger agad yung relay natin kasi itong signal na diode, itong switching na diode or signal diode ay magka-convert yan siya doon. Itatapon niya doon yung yung ating DC out papuntang relay. So yung re-receive naman itong 10K na nandito, may mga 10K dyan, or itong 100K 100K pala, 100K bago nila. So yan, yung iba-iba talaga yung amplifier pagdating sa overcurrent protection. Ayun, di ba? Maganda. Pag masyado kasi mababa na yung ating bias, ay magbabago din yung tunog. So yan, hindi natin masyadong pabayan yung video natin dahil na naman na tayo sa ating repair at recondition. So yung gustong magpapa-shoutout o magpapatap ng kanilang mga pangalan sa ating mga gwapong followers dyan at magagandang subscribers. So ayan, thank you at God bless sa ating lahat. Diyos mabalos. Bye bye mga lods.